Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong inyong kinabibiliban na appointed son of God kuno. Yung si embattled, alleged criminal, appointed son of God, again, kuno, Pacquiao. O yun na lang. Pacquiao, Pastor Apollo C. Quiboloy, na hanggang ngayon walang muka, walang bayag para magpakita sa madlang people o di kaya umaten sa hearing ng Senado. Aabangan natin mga kababayan, itong A12, meron ding hearing ang House of Representatives Legislative Franchise para naman po sa kanilang SMNI. Kasi pinatatawag din siya dun para umatin. Ay, alam nyo na. Malamang. Man on the run, the faceless man. Tapang-tapang mo, tang ina mo. Ay, pasensya naman. Allowed naman siguro tayo ng ganong maski na once na lang. Di ba, Pacquiao? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay. At pasalamat sa lahat ng ating channel members, sa mga nagla-like and share, sa mga followers and subscribers, no? Ganun din po sa mga nagbi-video replay. At pasalamat po nga pala kay Kaloyal Wanabet. Siya po ay nagbigay ng 1,600 yen, no? Nung isang araw po na parang nag-super thanks po siya. Super thanks po pala. Maraming salamat po, kabayang Kaloyal Wanabet, no? Sana pagpalain pa po kayo ng poong may kapal, hindi lang ako ang matulungan ninyo, kundi yung mga iba pa nating mga kapwa vloggers at makatulong din po kayo sa iba pa, no? Again, God bless you at sana wag kayong maniwala kay Quiboloy. Wag niyo ibigay kay Quiboloy yan. False prophet po yan, no? So ang pag-uusapan natin mga kababayan, na-vlog na natin yung mga senators na ang tanging dahilan nila ay napakababaw pa sa tubig dagat. Wala silang malalim na dahilan tulad ng balon para sabihing bawal i-contempt si Quiboloy. Napakababaw, mga ampaw, mga ano yung sabi ni Gordon kay Trillanes, mga ampaw, mga ano yung kanin? Dahil sa kaibigan, dahil sa naaawa, aping-api daw, dahil daw bayani, ayun ang mga dahilan nila, di ba? Hindi man lang tinignan ang dahilan. Ang mga matatapang na testigo at mga biktima na naglahad ng kanilang experience sa pagmamalupit sa karahasan na ginawa ni Quiboloy at ng mga kasamahan nito. Hindi. Ang tanging dahilan nila, mabait siya sa pamilya ko. Matagal ko na siyang kaibigan. Sila lang ang tumulong sa akin during the campaign. Huwag nyo namang ganyan inaapi. Bayaan nyo na ang DOJ ang maggawa ng ganyan dahil taxpayers' money, we're wasting it. Sayang ang oras. Diba? Yan ba ang mga klase ng senator ninyo? Yung isang pumirma na inchik, tamilmil. He is saving his political career, pero tandaan nyo na. Do not save his freaking ass. Ito po, it's all about the fuck you. Sa balita po ng Philstar Global, ito, ang galing nitong Philstar Global. They list out the legal challenges of Pacquiao. The cases versus your appointed son of God, a list of Quiboloy's ongoing legal challenges. Ayan ang sabi nila. For the past weeks, Doomsday Preacher, is that really Doomsday na ba? Kasi nung time na Y2K, if you can remember that, year 2000 daw, bago mag-year 2000, magugunaw na ang mundo. Eh hindi naman nagunaw, magkakaroon lang ng glitch ang computer, naayos naman. Ang dami na nagpipreach na about Doomsday, but nothing. Sabi nga ni Christ, no one can tell. Even the angels in heaven doesn't know when it's gonna happen. Tapos sasabihin mo, Doomsday Preacher ka? Anong karapatan mo? All you have to do is win souls, save them. But no one can tell when the Doomsday will happen. Yan. Huwag na natin basahin yung mga pinagsasabi ng mga kupal na ito. Ito na lang. Ito na. Yung listahan. Sa US Court,
The offenses: conspiracy to engage in sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, bulk cash smuggling. O kailan daw nag-start ang mga ito? Noong November 10, 2021, a federal warrant for Quiboloy's arrest was issued. The charges stem from alleged scheme that exploited members of the KOJC, the church founded by Quiboloy, by bringing them to the US through fraudulent obtained visa. Hindi pa nga kasama dito yung fraudulent means eh. 'Di ba? Pinaliwanag na po diyan paano po nakaka-obtain ng fraudulent visa ang mga ito by doing a sham marriages. Sham, kalokohan, hindi totoo, panluloko, marami pong nangyayari yan dito sa Amerika. 'Di ba? The indictment outlined accusation of forced solicitation for a fictitious charity, diverting funds to support the church operation and leaders' lavish lifestyles. It also detailed disturbing aspects including coerced sham marriages and fraudulent visas for continued solicitation. Female recruits called pastorals were allegedly subjected to exploitative conditions, serving Quiboloy in various capacities with coercive night duty involving sexual activities. Hindi ba ito nakikita at naintindihan nung 4 na senador na bumoto ng no na hindi naman sila dumating doon sa hearing ni Hontiveros except Robin na siyang nag-grandstanding lang doon, ni hindi nga siya nagtanong sa mga testigo o mga witnesses o mga biktima? Di ba? Sino hindi magagalit dyan? Buboto kayo ng no dahil lang sa ganung mga dahilan ninyo, kaibigan, mabait, bayani, at inaapi, pero you did not listen, not even once, to the testimony o to the testimony, whatever its word says, of the victims and the witnesses. Wala. Si Robin, twice, pero wala naman sinabi. Nag-ma'am may go out pa yung huling-huli. O ngayon, punta tayo sa Senate of the Philippines. The offenses: human trafficking, labor violation, sex-related offenses. O ayan, dyan nga po sa ginagawa na hearing ni Hontiveros noong December 11, 2023, nagsimula yan by issuing a Resolution 884. Di sana, kayong mga ayaw dyan sa contempt ni Quiboloy, nilabanan nyo na yung Resolution 884 pa lang ni Hontiveros noong December. Di sana nag-disagree na kayo, pinalagan nyo na. Hindi. You let it move on. Di po ba? Ayan. Ang dami nito. Ang haba, mga kababayan. Ha? Kaya, wag kayong gago-gago. Kayong mga pumoprotekta kay Quiboloy, baka birds of the same feathers kayo. Ha? Dito naman, yung mga legal challenges niya, sa Senado na yon. Ha? Kasi ang haba po ng kwento dito eh. Kung ilalahad pa natin ito, haba vlog natin. Basahin nyo na lang, kunin nyo na lang yung title na yan, ha? Yung sinabi ko kanina, yan, mababasa nyo, in-outline dito, yung sequence, no? Yan. Punta tayo dito sa House of Representatives. Ano yung offense niya? Franchise violations of Sunshine Media Network International. Paano nagsimula yan? Noong December 11, 2023, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez filed House Bill number 9710 para magkasunod lang sila ni Hontiveros. December 11. Ha? Parang nag-usap itong dalawang grupo na ito. Aim to revoke the legislative franchise granted to SMNI. The bill highlighted multiple infractions by SMNI within its franchise, particularly the dissemination of prohibited false information as outlined in Section 4 of the Franchise Law. Ito po, kaya po ito na-create o na-file ni One Rider Party List Rodriguez dahil dun na rin sa nilistang violation ni Representative Migs Nograles o yung talagang kinamuhian nila, niloko-loko nila, binaboy nila. Pati itsura ni Representative Nograles, tinira nung yung may 51 billion. Di po ba? Ito, hindi pa po tapos itong sa House of Representatives. Meron pa silang March 12. Nagbigay na rin sila ng subpoena dyan kay Pacquiao. Punta natin to. National Telecommunications Commission. Ano ang offense? Franchise violations of Swarasag Media Corporation. How it started?
The House of Representatives through House Resolution number 189 urged the National Television Commission to suspend the business of Swarasag Media Corp, which operate SMNI, for allegedly violating the terms and conditions of its franchise under Republic Act 11422. O ayan po, sinuspindi po sila because of those violations nga. Di po ba? Kaso lang, umaapila pa itong mga ito. Pati nga yung MTRCB. O ito, nandito rin pala. MTRCB, yan sabi, the offense, violation of MTRCB law and its implementing rules and regulations for the utterance of cuss words. Yung pagmumura. Sino yon? E di si Prime Minister ni Baal, di po ba? Tama, mali. Ha? Pati si Badoy na yung na-contempt, di ba sila? Kasama yung si Rebel Always a Rebel. Ayan. Kaya yung kanilang mga show na laban kasama ang bayan at gikan sa China ay suspendido for 30 days. At nasuspend ulit ng MTC yung SMNI for another 30 days kasi hindi pala sila fully nagsara ng 30 days. So another one. Now, punta tayo sa Department of Justice. Ito na, latest ito ha. Ito yung pinag-o-order ha. Ito po kasi, tingnan muna natin ito. Ha? Sa balita lang ng Inquirer. DOJ orders multiple raps to be filed versus Quiboloy. Yan po yung balita ng Inquirer March 5. Ngayon, isinama na po yan ng Philstar Global. The offense, sexual abuse of a minor, qualified human trafficking. How it started. In June 2020, the Davao City Prosecutor Office dismissed the charges of rape, child abuse under RA 7610, physical abuse, trafficking in persons through forced labor, and trafficking in persons through sexual abuse against Quiboloy and 5 others. So, ibinasura po yun ng prosecutor ng Davao doon sa Davao noong 2020. The complaint was a former member of KOJC who accused Quiboloy of raping her in 2014. A petition for review of the complaint was submitted to the DOJ. O ayan na, what's new? Yan, magpapile na po ang DOJ. Inutusan na po ni DOJ ang Davao prosecutor na sampahan ng kaso si Quiboloy. Kasi natenga po yun yung request ng bata na reviewin o under further review, sabi ni DOJ, let's proceed. Ayun, sabi nga sa kanila, mag-file kayo ng kaso dito sa Manila, hindi dyan sa Davao kasi, alam nyo na. It has ordered the filing of case for violation of Republic Act 7610 or the Anti-Child Abuse Law, which mentions a provision of sexual abuse of a minor. Another case of qualified human trafficking which is non-bailable. O ito, yari ka dito. Pag ito na-file, baka magiging bantag na rin ito si Quiboloy. Man on the run. At ganun din para matulad kay Tibis, no? To be filed before a Pasig City Court according to Rimulya. Ay, nako, i-file nyo na yan. Human trafficking, non-bailable. The Justice Chief also said that its department has signed a preliminary hold departure. May hold departure na. Order against the preacher as well as a lookout bulletin order to prevent Quiboloy from fleeing the country. Balayan, Quiboloy's lawyer stated that while they might not agree with the future findings, they believe that the DOJ actions are correct. Ayan po. Yan po ang tamang proseso kasi kapag dadala na po ito sa judiciary, yung mga dokumento po ay maghihimay-himay, yung mga bawat detail po ng kanilang sinumpaang salaysay ay under scrutiny na po na magkabilang panig. Correct. Sige, yan po yung sabi nung lawyer ni Quiboloy. Okay, so sana naman dumating naman, lumabas ang kliyente mo sa lungga. Ito, tandaan nyo po yung ginawa ng DOJ. Kasi may tatanungin tayo sa inyo dito. Hindi ko po kasi ito alam. Now, ito litis. No? Nung March 7, sa balita ng GMA News Online. California judge orders unsealing of arrest warrant for versus Quiboloy. So, yung California judge na humahawak ng kaso ni Quiboloy ay nag-order na buksan na yung arrest warrant para kay Quiboloy. Ito yata yung sinasabi ni Harry Roque na nakasil daw. Hindi daw alam ni Quiboloy na may kaso siya. Gago. Ito nga ito yung inansil na. Kasi yung kaso na ipinal dito, na-unseal na po yan ng District Court ng California dati pa. Kaya mali-mali po yung sinasabi ni Rookie.
ito, yung nakasealed, baka yung arrest warrant ngayon inunseal na. Kasi malapit-lapit na po yan. Baka wala ng continuance pa. Hindi na papayagan pang ipagpaliban, magbigay pa ng maraming oras sa mga hihiling ng continuance tulad ng kampo ni Quiboloy at ng mga kasamahan niya. No? Kung maalala nyo, naghingi sila ng continuance. Dapat March 19 na nga yan. Ito na yan eh. Isang linggo na lang yata yan eh. Nangyari, nanghingi ng continuance yung kampo ni Quiboloy na pinayagan. Ayun, pumayag ang korte para bigyan pa sila ng time. Lahat na ng time binigay sa kanila. Kaya sinabi, November 5th, antayin natin. Kaya ito, binuksan na yung arrest warrant. Yan. The unsealing was requested by the United States Attorney Criminal Division handling Quiboloy's case, which involves charges of conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, sex trafficking of children, conspiracy, and cash smuggling. Quote, upon application of the government and for good cause show, the arrest warrants and return in this case are unsealed. Ayun po yung sabi ni Judge Hatter. Siya po ang may hawak kasi niyan eh. According to New York lawyer Lara Gregory, tandaan nyo to, this could be the first step in initiating the extradition process by the U.S. Department of Justice for Quiboloy. Ayun po yung sabi ng New Yorker na lawyer, si Attorney Gregory. Ayun daw po yung first step for the U.S. Department of Justice to request for extradition. Now that the arrest warrants for Quiboloy, warrants marami, and his co-accused had been unsealed, Interpol may also issue red notices for their names to be put on notice. Gregory told GMA News Online. So, ganun po yun, mga kababayan. Ako, mukhang ilalagay na po sila sa Interpol. Yung Interpol is International Police Red Notice. Nako, kung kayo ay lilipad, kasi may whole departure na kayo, kung makakalabas kayo, may kakutsaba kayo sa mga airport, yari kayo, kaya saan kayo lalagpag. Paano pag sa China? Ay nako, dun na. Taguan na. Malabo na. Di po ba? Kasi, protektahan siya ng mga chikwa. Ito pa sabi ni Attorney Gregory. What happens is that the name of a person listed on a red notice is placed on a lookout list. And when the name of the person listed comes to the attention of law enforcement abroad, the NBI, sa atin yon, in the Philippines, will notify through Interpol, and the U.S. Federal Prosecutor will then request that person's provision arrest or file a formal request for extradition. Makaw, patay na! Ito daw po, sabi, Quiboloy, Helen Panilag, and Teresa Tolibas Dandan remain wanted by the Federal Bureau of Investigation and are believed to be in the Philippines. Hindi lang pala si Quiboloy na sa Pilipinas. The FBI previously arrested officials and members of the KOJC including Gia Cabactulan, Marisa Duenas, Amanda Estopare, Pelina Salinas, and Bettina Padilla Roses of all are so-called co-accused of Quiboloy. Ayan po. Ito po kasi yung sinasabi ni Quiboloy na talagang pinagkakampihan siya ng Pangulong Bongbong Marcos, ni Lisa Marcos, at ni Speaker at ng US. Ginagang up daw po siya. Gago. No? Wag kang ganun. Iikot na ang tumbong ni Quiboloy, mapupunta ka na sa Interpol Red Notice. Di ba meron dyan yung movie ni Bruce Willis, yung Red? Ipared na lang natin si Quiboloy. Ito na yung magiging yatang doomsday ni Quiboloy. Kasi Quiboloy, para hindi ka ginaganto, labanan mo na, pumunta ka na. No, sige na, sabi mo, simulan na, wag na antay November 5th, ikaw dyan, DOJ, sige na, padlan nyo na ako ng kaso, haharapin ko kayo. Dahil ako ay anak ng Diyos, kayang-kaya ko kayo. Di ba, mga kababayan? Ito, huling-huli na. No, isama na natin to. Sabi ng Philstar Global. Ito, nabanggit ko na kanina eh. Pero sama natin dito. PNP, ready to assist Senate in arresting Quiboloy. Ayan, nako Quiboloy, no? The Philippine National Police is ready to assist the Senate should it decide to order the arrest of KOJC founder Apollo Quiboloy.
The PNP, however, maintained its assistance is only limited to providing security to the Senate's Sergeant-at-Arms who will serve the warrants to the self-proclaimed Son of God. Ayun po yung sabi ni PNP Chief Information Officer. Ito, I think si Colonel Jim Fajardo, ito yung spokesperson no? 'Di ba? Ayan. Poprotektahan lang daw yung Sergeant-at-Arms kasi alam nyo na, magkakagulo daw po, magkakagulo. Yun ang sabi nung mga senador na BFF ni Quiboloy. Napalabas kung sino ang mga BFF ni Quiboloy na mga senador. Mabuti nga sa inyo. Yan lang po mga kababayan. Kayo po, ano pong masasabi nyo dyan? Ang US, inansil na yung arrest warrants kay Quiboloy at dun sa mga cohorts niyang mga alleged criminal. At sinabi nung isang lawyer sa New York na umpisa na daw po yan ng paghingi ng extradition kay Quiboloy. At malamang, ilalagay na rin sila sa red notices ng Interpol. Pag na-Interpol ka, yari ka. Ang galawan mo na lang dyan, i-smuggle ka na lang. Hindi ka pwedeng dumaan sa mga ports sa airport, sa land port, sa seaport, wala Nandun ka naka-database ka Unless magpalit ka ng mukha, paano pag na-fingerprint ka, patay ka. O di kaya pinagkanulo ka, di ba? Ganun din na ilista po yung mga krimen ni Quiboloy ng Philstar Global. Ang galing kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.